Bakit sambakol na naman yung pagmumukha mo? Huwag mo ngang lalong sirain ng araw ko, kundi ikaw ang malilintikan sa akin. May problema ka na naman sa inyo, no? Ano na naman bang nangyari? Ay, paano kasi si Madel? Siya na naman ang bida kanina para kay Papa. Kinumpara na naman ako sa kanya. Na naman? Tuwing nagtatalo kayo ng papa mo, hindi talaga pwedeng hindi mabanggit ang pangalan ng kapatid mong yun. Hindi ko siya kapatid, no? Di ba pareho kayo ng tatay? Eh di kapatid mo siya. Hindi ko siya tinuturing na kapatid. Ako lang ang anak ni Papa. Okay, sabi mo eh. Ano na naman bang nangyari sa inyo? Humihiram kasi ako ng puhunan kay Papa sa maliit na negosyong bala ko ipatayo eh. Sukat ba naman na kung ano-ano sinabi? Tapos kinumpara na naman ako sa babaeng yun. Ano naman kasi ang ibibigay niya sa'yo, tricycle driver lang naman ang airpot mo. Alam ko naman na may pera siya. Malaki ang sahod ni Talo sa bangko, no? Ang pagka-tricycle niya ginagawa na lang niyang libangan yun. Ang titalus mo naman pala ang may pera eh. Sana sa kanya ka humingi. Hindi ka ba nag-iisip? Natural, hindi ako direktang makakahingi sa kanya kaya nga kay Papa ako humingi. Pasensya ka na ha. Bobo kasi ako kaya hindi ako nag-iisip. Galit ka na, ha? Hindi naman, kaya lang minsan kasi nakakainis na rin eh. Lagi mo na lang kasi akong sinasabihan na walang isip, hindi nag-iisip at kung ano-ano pa. Sige na, tama ng drama. Pasensya ka na. Masama lang talaga ang araw ko. Sige na, pinapatawad na kita kahit hindi bukal sa loob mong paghingi mo ng pasensya. Ay, tulungan mo lang ako mag-isip kung paano magkakapera. Ang gulo mo rin kausap, no? Sabi mo wala akong isip, pero humihingi ka sa akin ng tulong. Ewan ko sa'yo. Para din naman to sa atin ah. Tumatanda na tayo pareho hanggang ngayon, asa pa rin tayo sa pamilya natin. Anong magagawa natin? Sadyang hindi pa tayo sinuswerte. Kaya nga gusto kong magnegosyo na lang. Baka doon ako swertehin hindi sa paghahanap ng trabaho. Naiiling na lang ako habang sinusundan ng tingin si Erwin. Nahiga siya sa sirang sofa habang ginawang una ng braso ko. 5 taon na kami magkarelasyon. Nagkasundo kami dahil pareho naming hilig ang inom, sugal, at pareho kaming walang pangarap sa buhay. Kaya sa edad naming to, nakasandal pa rin kami sa mga pamilya namin. Pero nitong mga huling araw, nakakaisip na rin akong ayusin ang buhay ko. Kaya naman sinubukan kong manghiram ng pera kay Papa. Pero sinupalpal lang niya ako. Hindi ko naman siya masisi dahil ilang beses ko na siyang binigo. Maraming beses na ako nangako na magbabago na at aayusin na ang buhay ko. Pero hanggang sa nanawa na lang siya sa pangangaral sa akin. Nang makita kong walang pagkain sa inuupahang apartment ni Erwin, nagpaalam na lang akong uuwi sa amin. Sigurado kasing sa akin na naman siya hihingi ng pambili ng pagkain. Wala naman siyang nagawa na magpaalam na ako. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Madel sa sala. Ngumiti siya sa akin. San ka nang galing, ate? Kanina pa kita hinahanap eh. Ano bang pakialam mo kung saan ako nang galing? Hindi naman ako importante sa bahay na to eh. Huwag mong sabihin yan, ate. Nalaman ko nga na nagtalo pala kayo ng papa kanina. Kaya ka ba galit pati sa akin? Ay, ngayon nga lang ulit ako humingi sa kanya ng pabor, hindi pa niya ako mapagbigyan. Parang hindi niya ako anak ah. Pagpasensya mo na si papa. Wala talaga siyang mabibigay sa yung pera. Magkano lang naman kasing kinikita niya sa pamamasada ng tricycle. Tamang-tama lang para sa mga maintenance niya. Maliit na halaga lang naman ang kailangan ko eh. Hindi ko naman uubusin ang pera niya. Ano bang negosyo ang naiisip mong itayo? Kung hindi mo mamasamain ang pagtatanong ko. Marami akong naiisip. Katulad ng pagpapatayo ng karinderya o di kaya tindahan ng school supplies. Pero te, marami ng karinderya dito sa atin. Halos tabi-tabi na nga eh. Yung school supplies naman, marami namang mabibili sa mga tindahan. Ano ngayon? Gusto ko lang subukan. Baka sa pagnenegosyo ako swertehin. Hindi biro ang gusto mong pasukin.
Paano kung hindi ka magtagumpay? Hindi talaga. Dahil ngayon pa lang, kumukontra na agad kayo. Hindi naman sa ganun, te. Hindi kasi biro maglabas ng puhunan. Mabuti ka pa nga eh. Nasa maayos na. Ako, hanggang ngayon lugmok pa rin. Kaya nga pala kita gustong makausap. Baka gusto mong pumasok na ahente sa pinapasukan ng kaibigan ko. Madali lang naman daw ang trabaho eh. Naku, nag-ahente na ako ng bahay dati, hindi ako swerte sa ganyan. Sa call center, baka doon swertihin ka na. Yung kaklase ko sa high school, doon na nagtatrabaho. Madali kanyang mapapasok. Pasensya ka na, Madel. Mahina ako sa puyatan eh. Staff sa isang resort. Medyo malayo nga lang at isang beses lang ang day off dahil nasa isla. Pero libre lahat at malaki ang sahod. Siguradong makakaipon ka kagad. Isla? Ayoko nga. Para mo na rin akong pinatapon. Tsaka, ayoko malayo kay Erwin, no? Baka mamaya ipagpalit ako nun sa ibang babae kapag hindi na kami nagkita. Wala na akong maisip na iba eh. Baka pwedeng ikaw na lang magpahiram sa akin ng perang pampuhunan. Ate, 1 taon pa lang ako sa trabaho ko. Hindi pa naman ganun kalaking ipon ko. Ang sabihin mo, katulad ka rin ni Papa, wala ka rin tiwala sa akin. Wala kang bilib sa pinaplano ko. Ate naman. Huwag mo akong matawag-tawag na ate ha. Wala kang kwentang kapatid. Ate, teka lang naman. Mag-usap muna tayo. Kahit anong pagtawag sa akin ni Madel, hindi ko na siya pinansin. Inila ko na rin ang pinto ng kwarto para hindi siya makapasok. Nagngingit-ngit ng husto ang kalooban ko dahil hindi nila ako mapagbigyan sa kahilingan ko. Habang nakaupo sa gilid ng higaan, biglang sumagi sa akin ang nakaraan. Namatay sa panganganak sa akin ang tunay kong ina. Ilang taon din bago naisipan ni Papa na mag-asawa muli. Yun nga si Tita Luz. Mabait naman siya sa akin. Hindi kailanman nagbago ang trato niya sa akin mula nang dumating siya sa buhay naming mag-ama. Hindi ko lang matanggap nang ipanganak si Madel. Mula nang dumating siya, sa kanya na lahat ang atensyon nila. Wala nang ginawa si Papa kundi purihin siya sa lahat ng bagay. Samantalang ako naiiwan sa isang tabi. Kinasusok naman kita. Balang araw, malalampasan ko rin ang nagawa mo. Pupurihin din ako ni Papa. Wala akong kamalay-malay habang tumatagal. Nalulunod na ako sa matinding galit sa kapatid ko. Mula pagkabata itinuring ko siyang karibal sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko inagaw niya ang lahat sa akin. Kabilang na doon ang pagmamahal at atensyon ng ama ko. Kinabukasan sinadya kong tanghali na gumising. Paglabas ko ng kwarto, dumiretso ako ng kusina para kumain. Habang kumakain, bigla namang pumasok si Papa at ang madrasta ko. Bahagya ko lang sinulyapan ng dala nilang mga supot at basket ng ulam. Binilisan ko na ang pagkain ko para makaalis na ng bahay. Elma, kapag natapos kang kumain, linisin mo itong mga isda. Ako na lang dito. Konting trabaho lang naman to eh. Hayaan mo lang si Telma ang gumawa. Sabi mo nga, konting trabaho lang to. Si Tita Luz na lang po, may gagawin pa po kasi ako eh. Tsaka, hindi ako marunong maglinis ng mga isda. Ikaw ang inuutusan ko, kaya sumunod ka. Hindi nga po ako marunong maglinis ng isda. Anong alam mo lang gawin? Kumain at manghingi ng pera? Hindi ba balak mo magtayo ng karinderya? Paglilinis lang ng isda, hindi mo pa alam. Hindi na nga po matutuloy dahil wala naman akong pampuhunan. Kung yan pala ang plano mo, sana nag-ipon ka. Kaso tamad ka nga magtrabaho. Mas gusto mong atupagin ang mga bisyo mo. Ano ba ang pakialam niyo sa bisyo ko ha? Hindi naman ako sa inyo humihingi ng pambili ko ah. Hindi nga sa ngayon. Pero kapag nagkasakit ka, sa amin ka rin naman lalapit. Makalayas na nga sa bahay na to. Diyan ka magaling. Kapag pinagsasabihan ka, umiiwas ka. Lagi niyo lang kasi akong pinagagalitan na parang bata. Wala na akong ginawang tama sa paningin niyo ah.
Wala naman talaga. 31 ka na. Hanggang ngayon wala ka pa rin maayos na buhay. Tama na kayo, nakakaya sa mga kapitbahay natin. Siguradong naririnig kayo sa labas. Paano tong si Papa? Ako na naman ang nakita. Sige na, Iha. Tapusin mo na ang pagkain mo. Nawalan na ako ng gana. Bastos ka talagang babae ka. Bumalik ka rito. Kinakausap pa kita. Hayaan mo na lang ang anak mo. Sumusobra na kasi. Baguhin mo ang pakikipag-usap mo sa anak mo para hindi lumayo ang loob niya sa'yo. Anong gusto mo? Kausapin ko na parang nasa daycare? Sa edad niyang yan, puro sakit pa rin ang ulang binibigay niya. Kaya siguro nagkakaganon ang anak mo dahil naghahanap siya ng kalinga mula sa'yo. Mula pagkabata, punong-puno siya ng pag-aaruga at pagmamahal sa atin. Hindi ko lang alam bakit siya nagbago. Basta kapag kakausapin mo siya, wag laging pagalit. Oo na. Di ba mamamasada ka pa? Sige na, ako na lang bahala sa mga pinamalengke natin. Hindi agad ako umalis nun kaya narinig ko pa ang iba nilang pinag-usapan. Imbis na matuwa ako sa ginagawang pagtatanggol sa akin ni Tita Luz, nakaramdam pa ako ng inis sa kanya. Pakiwari ko kasi nagkukunwari lang siyang mabait sa harapan ni Papa. Para nga magmukha na naman akong kontrabida. Dahil wala naman ako ibang mapuntahan, tumuloy na lang ako sa apartment ng boyfriend ko. Isang OFW ang nanay ni Erwin. Bunso siya sa 3 magkakapatid at pawang pamilyado na ang 2. Siya na lang ang sinusuportahan ng nanay nila na sa pagkakaalam ko may bago ng asawa sa ibang bansa. Bakit ka bumalik? O bakit? Lagi naman ako nandito ah. Paano kasi bigla ka na lang umalis kahapon? Para kang sinisilihan na nagmamadaling umuwi. Ano pa bang gagawin ko dito? Wala ka namang pagkain. Sigurado ako na naman ang bibili. Yun ba? Huwag kang mag-alala. Nagpadala ng airmat ko ng panggastos ko kaya may pambili na tayo. Malaki ba magpadala ang airmat mo? Minsan, hindi naman sa akin pinapadala direkta ang pera kundi sa kapatid ko. Binibigyan lang ako ng panggastos. Bakit mo naitanong? Naisip ko lang kasi na baka pwedeng makahiram sa airmat mo ng perang pang negosyo natin. Nako, malabo. Wala yung tiwala sa akin. Kaya nga sa kapatid kong panganay ipinapadala ang allowance ko eh. Subukan mo lang. Sige. Titingnan ko magagawa ko. Babanggitin ko sa airmat ko kapag tumawag. Kapag nakahiram ka, sisimulan agad natin ang ipapatayo nating karinderya. Ipamumukha ko sa pamilya ko na kaya ko rin magtagumpay sa buhay. Huwag ka muna magsaya dyan, wala pa nga eh. May tiwala naman ako sa'yo eh. Ayusin mo lang ang pagsasabi para bigyan ka ng pera ng airmat mo. Oo na. Kailan ka tatawag sa airmat mo? Matagal na akong hindi tumatawag kay Ermat. Siya lang lagi ang tumatawag sa akin. Kailan siya tatawag sa'yo? Baka matagal pa. Kakapadala lang ng pera eh. Hindi ba pwedeng tawagan mo siya? Pwede rin. Ngayon mo na kaya tawagan para makahiram na tayo ng pera. Gusto ko na kasing simulan ng negosyo natin eh. Oo na. Ang kulit mo rin, no? Para din to sa atin kaya ako nagmamadali. Huwag ka maingay, tatawagan ko na. Mabuti, day off niya ngayon. Abot tenga ang ngiti ko habang pinapanood si Erwin sa pagtawag sa nanay niya. Lihim din ako nagdadasal na sana pahiramin niya kami ng pera para masimulan ko na ang negosyong naiisip ko. Yun lang kasi ang paraan para matalo ko si Madel. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya ko ding umasenso na walang tulong mula sa kanila. Ilang sandali pa sumagot na rin ang nasa kabilang linya. Lalong lumaki ang pagkakangiti ko. Pero maya-maya lang unti-unti na rin itong nawala habang nakikinig ako sa usapan ng mag-ina. Hindi kasi pumayag ang nanay ni Erwin. Sabi pa niya wala siyang tiwala sa anak sa sinasabi nitong negosyo. Mas maigi pa daw na maghanap na lang ng trabaho ang anak. Narinig ko pang sinabi ng nanay niya na masamang impluwensya lang daw ako kay Erwin.
Ay, ang kapal naman ng ermat mo para pagsalitaan ako ng masasama. Tingin ba niya sa'yo, Santo? Pagpasensyahan mo na ang ermat ko. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na hindi ka niya gusto para sa akin. Dahil na rin sa mga sumbong ng dalawa kong kapatid. Bakit ngayon mo lang sinabi na hindi pala boto sa akin ang ermat mo, ha? Akala ko pa naman. Pasensya ka na. Ayaw ko lang kasi masaktan ka eh. Sa tingin mo kaya hindi ako nasasaktan ngayon? Eh ikaw naman kasi itong mapilit na tawagan ng ermat ko eh. Ewan ko sa'yo. Wala ka talagang isip. Ayan ka na naman eh. Kung wala akong isip, bakit nagtsatsaga ka pa rin sa akin? Nagtanong ka pa talaga? Natural, mahal kita. Eh yun naman pala eh. Sana wag mo nang ulit-ulitin na wala akong isip. Dahil kung tutuusin, pareho lang tayong walang isip. Kaya nga magkasundo tayo eh. Hindi na lang ako umimik para hindi na humaba ang pagtatalo namin. Noon lang kami nagtalo ng ganun katindi. Lalo tuloy ako nagingit sa galit sa nanay niya. Bago ako umuwi sa amin, nagkaayos naman kami ni Erwin. Yun nga lang nawalan na ako ng amor sa pamilya niya. Akala ko pa naman totoo ang kabaitan na ipinapakita sa akin ng dalawa niyang kapatid. Yun pala sinisiraan ako sa nanay nila. Pagdating sa bahay naabutan ko nagsasaya ang tatlo. Marami ding pagkain sa hapagkainan. Nalaman ko na promote pala sa trabaho si Madel. Wow, congrats ha! Parang pinag-uusapan pa lang natin na mag-isang taon ka pa lang sa trabaho. Pero ngayon na-promote ka na kaagad. Anong sekreto mo ha sis? Sumipsip ka ba sa boss mo? Magaling lang talaga ang kapatid mo. Hindi niya kailangang sumipsip. Hindi ba? Mali pala ako. Akala ko sumipsip ka. Ganun kasi ang ginagawa mo palagi eh. Telma, kung sisirain mo lang ang araw ng kapatid mo, sana hindi ka na lang muna umuwi. Bakit? Bahay ko naman to ah. Bahay to ng mama ko. Kaya wag niyo akong pagbabawalan na umuwi. O tama na yan. Kumain na lang tayo. Hindi maganda yung nagtatalo kayo sa harap ng pagkain. Baka mamaya ay lumayo ang grasya sa atin. Si Papa kasi eh. Wala nang ibang magaling sa kanya kundi si Madel. O bakit? Talaga namang magaling yung kapatid mo ah. Kahit kailan hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Eh ikaw, kung kailan nagkaedad ka, lalo ka pang naging pasaway. Kaya ako ganito dahil din sa inyo. Mula nang dumating ang mag-inang niyan, binaliwala mo na ako. Sa kanila lang umiikot ang mundo mo. Hindi totoo yan. Itinuring kang parang tunay na anak ng Tita Luz mo. Pinag-aral ka niya sa magandang eskwelahan noon. Ikaw lang tong nagloko. Kahit ano pang sabihin nyo, wala talaga akong halaga sa bahay na to. Sana, nawala na lang ako noon. Tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka natatauhan. Sarili mong anak, binabaliwala mo. Kinasusuklaman ko kayong lahat. Telma! Bumalik ka rito! Hayaan mo na lang siya, Juanito. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Walang utang na loob talaga ang babaeng yon. Pagkatapos ng mga ginawa natin sa kanya, lalo ka na. Yun pang igaganti niya. Nung unti-unti siya nagbabago, alam ko nang nagseselo siya sa amin ng kapatid niya. Kaya nga gusto kong mapalapit sa kanya eh. Pero siya naman tong umiiwas. Pa, wag na po kayong magalit kay Ate Thelma. Intindihin niyo na lang siya. Tulungan na lang po natin siya. Plano ko nga na mag-loan para ibigay sa kanya. Gusto ko siyang suportahan sa plano niya. Pero Luz, baka mamaya Huwag ka nang tumutol. Buo na ang pasya ko. Oo nga pa. Suportahan na lang natin si Ate Thelma sa plano niya. O sige, bahala kayo. Magdamag akong hindi umuwi sa amin. Hindi rin ako nagpunta sa bahay ni Erwin. Sa bahay ng isang kaibigan ako nagpalipas ng gabi. Sinamahan din niya ako uminom. Kahit papano guminhawa ang pakiramdam ko. Yun nga lang pagising kinabukasan parang minamartilyo ang ulo ko. Nagkape lang ako at saka na ako nagpaalam na uuwi.
Pagdating sa bahay, sina Tita Luz at Madel lang ang naabutan ko. Palagay ko na masada si Papa kahit araw ng linggo. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka pala nagpalipas ng gabi? Sa bahay ng isang kaibigan. May sasabihin pala kami sa iyo ni Mama. Kung tungkol sa nangyari kagabi, alam nyo, hindi ako hihingi ng dispensa. Lalong hindi ko babawiin ang mga sinabi ko na. Pakinggan mo munang sasabihin ni Mama. Ano ba kasi yon? Gusto ko na matulog, masakit ang ulo ko eh. Gusto kitang bigyan ng puhunan sa binabalak mong negosyo. Ha? Balak niyo akong bigyan? Pero bakit po? Pamilya tayo, Thelma. Natural lang na magtulungan tayo, di ba? Oo nga po, kaya lang baka tumutol ang papa ko. Ay, wag mo siyang intindihin. Pumayag na rin naman siya eh. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Basta kung ano magpapasaya sa'yo, susuportahan ka namin ng kapatid mo. Maraming salamat po, Tita Luz. Madel. Wala yun, te. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Biglang nawala ang sakit ng ulo ko. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Wala na rin ako inaksaya na panahon. Agad ako naghanap ng pwesto na pwede kong upahan para sa karinderyang binabalak ko. Pinuntahan ko rin si Erwin. Parang hinipan ng hangin na nawala na ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Maski siya nagulat sa sinabi ko. Hindi rin niya mapigilang ma-excite sa binalita ko. Mabait naman palang madrasta mo eh. Nagulat nga ako na sabihin nilang papahiramin ako ng pera eh. Siguro naman, hindi mo naaawayin ng kapatid mo. Hindi na no. Baka mamaya magbago pang isip ng mag-inang yun. Eh di sisimulan na natin ang paghahanap ng pwesto para sa karinderya mo. Kaya nga nandito ako eh. Para magpasama sa'yo. Mayroon akong alam na pwestong pinapaupahan. Baka bakante pa yun. Puntahan na natin. Baka maunahan pa tayo eh. Tatawagan ko muna yung kaibigan ko. Siya kasi nakakaalam kung sino may-ari nun eh. Pagkagaling natin sa pwestong sinasabi mo, mamili na rin tayo ng gamit na kailangan natin. Oo ba? Lahat ng gagawin mo, nandito lang ako para tulungan ka. Kapag nagtagumpay ako sa negosyo ko, kakainin ng pamilya mong lahat ng sinabi nila sa akin. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan? Hindi ko yun makakalimutan habang nabubuhay ako. Akala mo kung sino na kapag abroad lang ang airmat mo. Kapag bumalik siya dito, iisang lupa pa rin naman ang aapakan namin. Kaya dapat hindi siya mapagmataas sa kapwa niya. Ang dami mo namang sinabi. Mabuti pa, puntahan na lang natin yung bahay ng kaibigan ko. Doon na lang natin pag-usapan ng mga gagawing plano. Mabuti pa nga, kesa naman uminit na naman ang ulo ko. Habang papunta kami sa bahay ng kaibigan na sinasabi ni Erwin, marami ako naiisip na gawin. Para maipamukha sa nanay ng binata ang mga sinabi niyang masama sa akin. Patutunayan ko sa kanilang lahat na kaya ko ring umangat. Malapit lang naman ang bahay na pinuntahan namin. Doon din sa lugar na yun nakatira ang may-ari ng pwesto na balak kong upahan. Medyo nagulat lang ako sa presyo ng upa na hinihingi sa akin ng may-ari. Paliwanag naman niya, daanan daw kasi ng mga tao at maganda ang pwesto. Wala na rin dapat ayusin. Meron na rin daw linya ng tubig at kuryente. Sa huli pumayag na rin ako. Nangako ako kapag hawak ko na ang pera, magbabayad na ako ng paunang bayad sa upa. Samantala ng mga oras na yun sa bahay, magkausap si Papa at si Tita Luz. Hindi ba dapat matuwa ka dahil kahit papano may planong umasenso ang anak mo? Ang sakin lang kasi, mas gusto ko yung paghirapan niya ang puhunan sa balak niyang negosyo. Paano nga siya makakaipon kung wala naman siyang trabaho? Isa pa nga yun eh. Napakatamad namang magtrabaho. Maswerte na kung tumagal ng 5 buwan sa pinapasukan. Madalas kapag nagsawa na at nahirapan basta na lamang umaalis.
Paano kung ganun din ang gawin niya sa negosyo niya? Hindi naman siguro. Iba naman kasi ang negosyo sa trabaho eh. At saka inaalala rin kita hindi birong inuutang mo para lamang ibigay sa kanya. Kaya ko naman yun bayaran. Ang mahalaga sa akin, mapabuti ang anak mo. Ang bait mo talaga. Sana'y masuklian balang araw ni Telma ang kabutihan mo sa kanya. Kahit hindi siya nanggaling sa akin, mahal ko siya at tinuturing kong anak. Kailan mo nga pala makukuha ang niloan mong pera? Sa makalawa na. Kaya sana kapag nagumpisa na ang anak mo sa plano niya, suportahan mo na lang ha? Oo naman. Gusto ko rin namang mapaayos ang buhay niya. Nang makuha ko ang pera kay Tita Luz, agad na rin ako nagbayad ng upa. Namili na rin ako ng mga kakailanganin kong gamit. Katulad ng mga kaldero, kaserola at kalan. Nagbibigay din naman ng advice sina Tita Luz at Madel. Pero mas pinili kong wag silang pakinggan. Dahil hindi ko pa kaya magbayad ng tauhan, kami na lang muna ni Erwin ang kumilos sa karinderya. Siya ang nakatoka sa kusina at ako naman ang nasa kaha. Sa unang araw marami ang kumain. Halos lahat ay mga kaibigan ni Erwin. Sa loob ng ilang linggo ayos naman ang negosyo ko. Hanggang sa napansin ko na pailan-ilan na lang ang kumakain. Bakit ang dami mong nilutong ulam? 1 kilo lang naman to menudo Kita mo nga na napakaraming natira kahapon. Dapat siguro kada araw iba-ibang putahe niluluto natin. Pwede naman, kaya lang kailangan natin kumuha ng kusinero. Limitado lang kasi ang alam kong lutuin Ano naman ang ibabayad natin? Kita mo nga hindi pa natin nababawi yung mga ginastos natin Hindi ko alam kung ano pang kulang sa pagkain natin. Malinis naman ang lugar, daanan ng tao. Baka hindi sila nasasarapan sa luto mo. Grabe ka naman. Subukan mo kayong magluto. Anong mali ko sa pagluluto? Prito lang naman ang kaya ko lutuin, Huwag kang mag-alala, makakabawi din tayo. Dadami rin ang mga customer natin. Mabuti pa, bumalik ka na sa kusina. Ako nang bahala rito. Lingid sa akin nakatanaw pala sa malayo si Papa. Naiiling na lang siyang tumalikod at sumakay ng tricycle niya. Dahil wala namang kumakain pa ng araw na yon, maaga na lang ako umuwi. Naabutan ko si Madel sa sala. Agad siyang ngumiti na makita ko. Tiningnan ko lang siya at lalampasan na sana nang bigla niyang kumustahin ang karinderya ko. Okay naman. Bakit mo naitanong? Wala naman. Mukhang pagod ka. Hindi kasi biro ang magpatakbo ng karinderya Mabuti nga ikaw, nasa opisina lang at maghapon lang nakaupo. Samantalang ako, all around ang kilos ko. Mahirap din naman ang trabaho ko. Minsan nga, sumasakit na rin ang ulo ko. Kahit anong sabihin mo, mas mahirap pa rin ang ginagawa ko. Hindi naman natin kailangan magtalo Ang mahalaga, nagawa mo na ang matagal mo ng pangarap. Oo naman, ito talaga ang gusto ko. Siya nga pala, baka kailangan mo ng tulong. Kapag wala akong pasok, pwede kitang tulungan sa karinderya mo. Hindi na kailangan. Kaya naman namin ni Erwin na magtrabaho. Ganito na lang, baka pwede mo akong pautangin ng pera? Ha? Saan mo gagamitin? Kulang pa kasi yung perang pinahiram ni Tita Luz Idadagdag ko sana sa negosyo ko. O sige, pahiramin kita. Salamat sis ha. Ang bait mo talaga. Pero sana, atin-atin lang to ha. Huwag mo na banggitin kay Papa. Oo naman. Teka lang, kukunin ko lang yung pera. Hindi naman nagtagal, bumalik na rin ang kapatid ko. Tuwang-tuwa ako habang kinukuha ko sa kanya ang perang hinihiram ko. Pagkatapos magpasalamat, nagpaalam na akong magpapahinga. Dahil pagod ako. Madaling araw pa lang kasi kailangan ko nang gumising para mamalengke. Nang makita ko nga ang itsura ko sa salamin, nakaramdam ako ng panlulumo.
Sa loob lang kasi ng 1 linggo nagmukha na agad akong losya. Dahil sa pagod at puyat. Parang gusto ko tuloy magsisi. Nakarinderya pa ang naisipan kong itayong negosyo. Ano? Gusto mo nang ipasara tong karinderya? Oo sana, wala naman kasi nangyayari eh. Tapos nauubos ang puhunan. Akala ko ba binigyan ka ng kapatid mo? Oo nga. Kaya lang baka ipangpasalon ko na lang. Tingnan mo naman ang itsura ko. Mukha ng nanay ang itsura ko na may 5 anak. Ay, nagpakapagod ka pa rito. Isinama mo pa ako. Hindi mo rin naman pala itutuloy. Anong gusto mo ha? Ituloy pa rin? Nagpapakapagod lang tayo, wala namang bumabalik sa atin. Tiyaga lang naman ang kailangan eh. Ang bilis mo naman sumuko. Kung may pangpuhunan ka pa, edi ikaw ang magtuloy nito. Ay, hindi ka ba nahihiya sa madrasta mo? Bakit naman ako mahihiya? Sila naman tungkusan nagpahiram ng pera sa akin eh. Yun na nga eh. Paano mo sila mababayaran yan? Bahala na. Huwag mo nga akong kulitin sa bagay na yan. Hindi pa naman sila naniningil eh. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Gusto ko na rin kasing magbagong buhay. Akala ko seryoso ka na sa negosyo natin. Negosyo lang. Wala ka naman ambag dito eh. Anong wala? Ako ang nakatoka sa kusina. Mula nung mag-umpisa tayo, wala pa akong natatanggap na sahod sa'yo. Nanulumbat ka ba? Huwag mo sanang kalilimutan. Marami kang naging utang sa akin noon. Yan na ang kabayaran mo. Grabe ka talaga. Para akong walang kwentang tao sa'yo. Wala akong sinasabi na wala kang kwenta. Ganun na rin yun. Bahala ka na nga sa buhay mo. O teka, saan ka pupunta? Aalis na. Di ba sabi mo hindi mo na ito itutuloy? So ano pang gagawin ko rito? Hindi pa naman ngayon eh. Marami pa tayong gagawin ngayon. Kaya mo na yan. Total, ikaw lang naman ang magaling sa ating dalawa eh. Erwin! Bumalik ka dito! Huwag mo akong iwan! Mangiyak-ngiyak ako nang iwan ni Erwin. Dahil wala naman ako makakatulong sa karinderya, minabuti kong isara na lang yun ng araw na yun. Agad ko rin naman napagtanto ang mali kong ginawa, kaya pinuntahan ko si Erwin. Pero wala siya sa apartment nang dumating ako. Sabi ng kapitbahay niya sinundo daw ng mga kapatid. Narinig daw ng Ale na mag-a-outing ang mga yon. Pumupunta pa rin naman ako sa karinderya. Dahil hindi naman ako marunong magluto ng mga iba't ibang putahe, hindi ko rin mapanindigan ang tinayo kong negosyo. Nakakainis naman. Bakit ba puro nalang palpak ang mga plano ko? Malas sa trabaho, malas pa rin sa pagnenegosyo. Kung kailan pang kailangan kong lalaking yun, tsaka pa ako iniwan. Buwisit. Saktong 4 na buwan isinara ko na ng tuluyan ng karinderya. Bahala ko na lang ibenta ang mga gamit para maibalik ang perang pinahiram sa akin ni Tita Luz. Sigurado kasing makakarinig na naman ako kay Papa ng masasakit na salita. Maghapon lang ako nun sa bahay. Kanina ko pa kasi hinihintay ang tawag ni Erwin. Kahit lagi kaming away-bate, siya pa rin ang lagi kong kakampi sa lahat ng oras. Nung hapon na dumating si Madel, tinatanong niya kung bakit sarado ang karinderya. Galing daw sila dun ng mga katrabaho. Gusto raw sana nilang kumain. Galing pala kayo doon? Oo, bakit nga sarado? Ano kasi eh, 1 linggo nang sarado. Wala kasi si Erwin, walang magluluto. 1 linggo na? Ganon na katagal? Buti hindi kayo nalulugi. Sayang naman ang araw. Walang magagawa eh. Isinama si Erwin ng mga kapatid sa outing eh. Ate, hindi ganon ang nagnenegosyo. Dapat tuloy-tuloy lang. Di ba sabi ko naman sa'yo, kung kailangan mo ng tulong ay magsabi ka lang? Hay, hayang ka na naman eh. Magmamarunong ka na naman. Anong tingin mo sa akin ha? Bata na kailangan pa ng gabay? Hindi naman sa ganun, te. Gusto ko lang makatulong para hindi masayang ang perang pinahiram sa'yo ni Mama. Eh di lumabas din ang totoo.
Nag-aalala ka sa perang pinahiram ng mama mo sa akin. Akala mo naman hindi ko ibabalik sa inyo. Nag-loan ng mama para maipahiram sa'yo. Sana naman matuto kang gamitin sa tama. Tingin mo, ginamit ko sa walang kwentang bagay ang pera na yon? Kita mo naman, di ba? Nagtayo ako ng negosyo. Nang sa ganon, hindi nyo na ako minamaliit. Wala namang nagmamaliit sa'yo dito eh. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Lahat kami, gusto ka naming tulungan. Bakit nanunumbat ka? Hindi naman panunumbat yun eh. Tama na! Ikaw na magaling sa lahat ng bagay. Bakit pa galit na galit ka na naman? Nakakabuwisit ka na kasi eh. Bakit hindi ka nalang mawala? Ganyan mo ba ako kamuhian, ate, ha? Lahat na nga ginagawa ko eh. Namin ni mama para matuwa ka. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa akin. Dahil sa'yo, hindi natupad ang mga pangarap ko. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi mo ba naisip na dahil kay mama kaya ka nakapag-aral sa private school noon? Kung anong meron ako, meron ka rin. Masyado ka lang kasing makasarili at alam ko din na mainggit ka sa akin. Hindi totoo yan. Bakit ako mainggit sa'yo? Oo nga, nakapagtapos ka. Pero mas di hamak naman na mas maganda ako sa'yo. At maraming kaibigan. Ikaw, mula noon, iniiwasan ng mga tao dito. Dahil na rin yun sa'yo. Akala mo yata hindi ko alam na sinisiraan mo ko sa ibang tao. Kahit sa mga bata noon, kinakausap mo sila para hindi makipaglaro sa akin. Ang sama mo! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Makaalis na nga. Diyan ka magaling! Ang umiiwas kapag alam mong naiipit ka na. Ano bang gusto mo, ha? Baguhin mo yung masamang ugali mo, ate. Hindi ka aasenso kung puro galit niyang nasa puso mo. Hindi na ako nakasagot pa nang bigla na lang akong talikuran ng kapatid ko. Mariin na lang na napakuyo ang mga palad ko sa galit. Hindi ko rin maiwasang mag-alala. Dahil siguradong magsusumbong siya kay Tita Luz at Papa. Ilang araw tuloy akong hindi umuwi sa amin. Umiiwas kasi ako sa komprontasyon. Mabuti na lang batiin na ulit kami ni Erwin. Kaya madalas nasa apartment niya ako. Alam na ba ng pamilya mo na tuluyan mo nang ipinasara ang karinderya mo? Ay, tingin ko hindi pa nila alam. Hindi pa siguro nagsusumbong si Madel. Minsan nakita ko sa may labasan yung kapatid mo. De kotse naghatid sa kanya. Hindi lang yun, gwapo din yung lalaki. Ang swerte talaga ng kapatid mo sa lahat ng bagay, no? Pakialam ko sa kanya. Balang araw, mauubos din ang swerte niya. Bakit kasi hindi mo gayahin yung kapatid mo? Bakit ko naman siya gagayahin? Idol mo ba siya? Di ka ang gumaya sa kanya. Meron kasi akong sasabihin sa'yo eh. Ano naman ang sasabihin mo? Gusto kasi ni Ermat na sumunod na ako sa kanya sa Italy. Ano? Bakit naman? Doon na lang daw ako maghanap ng trabaho. Pumayag ka naman. Kung hindi kasi ako papayag, hindi na ako padadala ng pera. Di maghanap ka ng trabaho. Alam mo namang hirap ako maghanap ng trabaho dito sa atin eh. Ang dami mo pang dahilan. Ang sabihin mo, gusto mo ring umalis. Hindi mo man lang ako inisip. Kaya nga gusto kong ituloy mo ang negosyo mo. Para sana bago ako umalis nasa maayos ka ng kalagayan. Kaso, nalugi nga. Kapag umalis ka, wala na akong kakampi pa. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho? Sabi ko naman sa'yo, malas nga ako. Paano ako makakahanap ng trabaho? Lahat na lang kasi inagaw sa akin ni Madel. Kinasusuklaman ko talaga siya habang nabubuhay ako. Hindi pa man nakakaalis si Erwin, sobrang lungkot na ang nararamdaman ko. Pag-uwi pa sa bahay, nadatnan kong may bisita pa si Madel. Isang matangkad at guwapong lalaki. Marahil siya ang tinutukoy na nakita ni Erwin. Narinig ko pang ipinagmamalaki ni Papa ang kapatid ko sa lalaki. Nang dumaan ako sa harapan nila, ngumiti naman ang lalaki. Si Papa at si Madel formal lang akong tiningnan. Nung hapunan lumabas ako nang tawagin ako ni Tita Luz. Sila lang ni Papa ang naroon at wala si Madel at ang bisita niya.
Tayong tatlo lang ang maghahapunan ngayon. Ipinagpaalam kasi ni Mark ang kapatid mo. Boyfriend na po ni Madel ang bisita niya. Nanliligaw pa lang. Ang swerte naman ni Madel. Mukhang mayaman naman niligaw niya oh. Kung ako sa kanya, sagutin na agad niya. Aba, pag nagkataon buhay reyna siya sa piling ng lalaking yun. Naku, mahirap naman pumasok basta-basta sa isang relasyon. Sabi ko nga sa kanya pag-isipan pa rin niyang mabuti. Huwag ka ako siyang magmadali. Magiging pihikan pa ba siya? Buti nga may nagkagusto sa kanyang mayaman no. Kahit mukha siyang manang manamit. Mas gusto na namin na ganun manamit ang kapatid mo. Kaysa naman sa iba dyan na halos labas na ang kaluluwa sa pananamit. Wala naman ako masamang ibig sabihin Kumusta na nga pala yung karinderya mo, Iha? Ha? Ay, wala po bang nababanggit sa inyo si Madel? Tungkol sa karinderya ba? Wala naman. Bakit hindi mo sabihin sa Tita Luz mo na nalugi lang ang karinderya mo? Ano ka mo? Nalugi? Pero bakit? Noon pa naman sinabihan na kita na walang patutunguhan ng pagpapahiram mo sa babaeng yan ng pera. Kanino nyo naman po nalaman yan? Sa tingin mo kaya walang magsasabi sa akin na taga rito? O paano yan? Paano mo may babalik ang perang ipinahiram sa iyo ng Tita Luz mo? Inutal lang din niya yon para meron siyang maibigay sa iyo. Maghahanap po ako ng trabaho para maibalik ko yung pera. Maghahanap na naman. Tapos ano? 1 o 2 buwan lang? Magre-resign ka na naman? Hindi na po ako mag-resign, pangako po yan. Alam mo kasi, sa paulit-ulit na mga ginagawa mo, ang hirap ng paniwalaan yung mga sinasabi mo. Di wag. Lagi naman kayong ganyan. Kita mo yung ugali mo? Kaya paano ako maniniwala sa'yo, ha? Tsaka kayo maniwala kapag may trabaho na ako. Patutunayan ko sa inyo na mali kayo ng iniisip sa akin. Nang sulyapan ko si Tita Luz, pareho sila ng ekspresyon ni Papa. Parang pati siya hindi na rin naniniwala sa akin. Nang sumunod na mga araw, dama ko ang malamig na pakikitungo sa akin ng madrasta ko. Binabati pa rin naman niya ako at inaalok sumabay sa pagkain pero malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Naghahanap na rin ako sa kasalukuyan ng trabaho. Nagpapatulong ako sa mga kakilala ko pero hindi naman nila ako mairekomenda. Dahil ang dahilan nila, baka mapahiya lang sila kapag bigla akong umalis. Kahit nakakaramdam ng hiya, kinausap ko na si Tita Luz kung pwede niya akong ipasok sa trabaho. Nakakahiyaman po, hihingi sana ako ng tulong. Baka po meron kayong alam na trabaho na pwede kong pasukan. Ay, pasensya ka na, Iha. Wala akong alam Para naman po imposible ang sinasabi nyo. Marami na po kayo natulungan ng mga taga rito na makapasok sa trabaho. Tsaka, di po ba, noon nyo pa ako pinipilit na magtrabaho? Noon yun, Iha. Kahit po ano pong trabaho, payag na ako. Pasensya ka na talaga. Hindi na kita matutulungan pa. Iniisip ko lang po kasi kung paano ko kayo mababayaran. Huwag mo munang isipin yun. Hindi ko pa naman kailangan ng pera. Si Madel kaya, baka pwede niya ako matulungan makapasok sa pinagtatrabahuhan niya. Sa pagkakaalam ko kasi kailangan college graduate. Kausapin mo pa rin siya. Baka matulungan ka niya. Sige po, kakausapin ko po siya mamaya pagdating. Sige, Iha. May gagawin pa kasi ko Hinintay ko nga si Madel na makauwi. Pero hindi ko naman siya nakausap dahil hinatid siya nung manliligaw niya. Doon din naghapunan ng lalaki. Sumabay naman akong kumain sa kanila. Lihim kong pinag-aralan ng manliligaw ni Madel. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit sa kapatid ko. Habang nagliligpit akong mag-isa sa kusina, dinig ko naman ang masaya nilang tawanan sa sala. Pakiramdam ko awang-awa ko sa sarili ko. Parang hindi kasi ako miyembro ng pamilya. Kinabukasan ko na rin nakausap si Madel. Ramdam ko rin ang malamig niyang pakikitungo sa akin.
Lagi ring nakataas ang noo niya na parang nagmamalaki sa akin. Sa kabila nun, itinuloy ko pa rin ang paghingi sa kanya ng pabor. Nabanggit na siguro sa ni Tita Luz yung sinabi ko sa kanya. Walang binabanggit si Mama. Ano ba yun? Baka pwede mo ako ipasok sa pinapasukan mo? Wala pa kasing bakante sa amin. Tsaka, nakakahiya kasi kung i-rekomenda kita. Baka mamaya kapag hindi mo nagustuhan ng trabaho, bigla ka nalang magre-resign. Hindi na ako magre-resign, pangako yan. Nakikiusap naman ako sa'yo eh. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Sige, sasabihan na lang kita kapag mayroong bakante. Salamat sis ha. Alam ko maaasahan pa rin kita sa kabila na minsan nag-aaway tayo. Ikaw lang naman ang nangaaway sa akin eh. Huwag ka mag-alala sis. Mula ngayon magbabago na ako. Hindi na kita aawayin. Okay, sabi mo eh. Para namang hindi ka naniniwala sa akin eh. Yun lang ba ang kailangan mo? Kaya mo ko kinausap? Mag-aayos pa kasi ako. May lakad kasi ako ngayon. Oo, yun lang naman. Saan ang lakad mo? Di ba wala ka namang trabaho ngayon? Susunduin kasi ako ni Mark. Ganun ba? Ang swerte mo naman sa kanya. Maraming nga ang nagsasabi niyan. O paano? Maiwan na muna kita. Nasilip ko pa sa may bintana ang pag-alis ng kapatid ko at manliligaw niya. Hindi ko napigilan ng mapaiyak sa matinding sama ng loob. Pakiramdam ko kasi na lamangan na naman ako ng kapatid ko. Nang sumunod na araw, umaasa ako na may papasok ako ni Madel sa trabaho niya. Pero ilang araw na wala pa rin siyang sinasabi. Mukhang nakalimutan na niya ang ipinapakiusap ko. Matulin na lumipas ang 1 linggo. Nagtataka ako kung bakit may mga bag sa sala at bihis na bihis ang madrasta ko at si Papa. Ano meron? Bakit nakabihis kayo? Oh, bakit hindi ka pa nakaayos? Malapit nang dumating ang sundo natin. Ha? Hindi ko maintindihan. Ano ba meron? Iniimbita tayo ni Mark sa resort nila. Doon kasi isa-celebrate ang birthday ng mama niya. Teka nga lang, hindi mo ba alam? Hindi ko po alam eh. Nung isang araw pa to sinabi ni Madela. Baka naman nakalimutan mo lang. O sige na, magbihis ka na. Bilasan mo lang ha, at nakakayang paghintay ng susundo sa atin. Awa nito. Kasi tayo lang ang isasama ni Madel sa birthday ng mama ni Mark. Ha? Bakit naman? Alam naman ni Mark na 4 tayo sa pamilya, di ba? Oo nga, kaya lang Ang gusto kasi ni Madel, tayo lang ang isama. Sinabi ba yan ni Madel? Oo Iha, pasensya ka na ha. Gusto man kitang isama, kaya lang hindi ko naman pwedeng pangunahan ng anak ko. Kung ganun po pala, si Madel ang ayaw akong isama. Lumalabas na rin pala ang tunay niyang ugali. Luz, hindi pwedeng maiwan dito si Telma. Okay lang na maiwan ako pa. Mag-enjoy na lang kayo sa pupuntahan niyo. Kung ganun hindi na lamang ako sasama. Ano ka ba, Juanito? Nakakaya kay Mark. Bakit kasi ayaw isama ni Madel ang ate niya? Masama pa rin kasi ang loob ni Madel sa kapatid niya dahil sa huli nilang pag-aaway. Sumobra na rin kasi ang anak mo kaya napuno na si Madel. Totoo ba na nag-aaway ka ng kapatid mo? Ano naman ang sinabi mo sa kanya ha? Maliit na bagay lang po yun. Pinalaki lang niya. Nandito na ang sundo natin. Tsaka na kayo mag-usap ha. Baka hinihintay na tayo ni na Madel at Mark. Paano anak? Alis muna kami. Kakausapin ko na lamang si Madel mamaya. Mag-iingat ka rito ha. Huwag mong kalimutang ilak ang pinto at isara mga bintana. Tumango na lang ako kay Papa. Sa may pinto, tinanaw ko ang pagsakay nila sa magarang sasakyan. Nang ako na lang ang naiwan, hindi ko na napigilan ng maiyak sa sama ng loob. Lalo lang dinadagdagan ng galit ko kay Madel. Isinara ko lang ang pinto at saka ako nagtungo sa apartment ni Erwin. Napayakap na lang ako sa kanya na mahigpit.
Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa bahay kanina. May ugali rin palang kapatid mo, no? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo nagpapanggap lang yung mabait. Pero may tinatago rin kamalditahan. Mabuti pa, dito ka na lang matulog. Sa makalawa pa palang balik nila eh. Ay, ano pa nga ba? Kaysa naman magmukmuk ako mag-isa sa bahay namin. Gusto ko rin naman masulit ang pagsasama natin bago ako umalis. Tuloy na ba talaga ang pag-alis mo? Oo eh. Darating nga sa susunod na buwan si Ermat eh. Sabay na daw kaming aalis. Mukhang desidido na talagang ilayo ka sa akin ng Ermat mo ah. Iniisip lang nun ang kinabukasan ko. Paano tayo? Ayaw kitang paasahin. Marami kasing pwedeng mangyari kapag nagkalayo na tayo. Sa bagay, tama ka naman. Mukhang nag-iisip ka na ngayon ha? Kung ako lang talaga, ayokong umalis. Kaya lang mapilit silang lahat eh. May hihingin sana akong pabor sa'yo bago mo ako iwan. Anong pabor? Gusto kong gantihan ng kapatid ko sa ginawa niya sa akin. Ha? Bakit mo pa siya gustong gantihan? Maliit na bagay lang naman ang ginawa niya sa'yo ah. Ikaw nga, lagi mo siyang inaaway. Mayabang na kasi siya ngayon eh. Kesyo may mayamang manliligaw. Lumaki na agad ang ulo niya. Baka naman kasi napuno na sa'yo. Bakit hindi mo na lang hayaan? Tutal, marami naman silang naitulong na mag-ina sa'yo noon. Natural lang na tulungan nila ako. Hindi naman ako ibang tao. Ano bang ganti ang gusto mo sanang gawin sa kapatid mo? Gusto ko yung pinakamasakit. Gusto kong iwan siya ni Mark. Hanapan mo ako ng marunong mambarang. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kapatid mo gusto mong ipabarang? Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Sa nakikita ko, matinding inggit ang dahilan kung bakit mo gustong ipabarang si Madel. Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung mamatay ang kapatid mo? Tuturuan nga lang ng leksyon eh. Hindi ko rin naman maaatim na mamatay ang kapatid ko. Hindi maganda ang pinaplano mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi. Mas naniniwala ako sa malas. Si Madel ang dahilan kung bakit hindi ako sinuswerte. Lagi niya kasing hinahadlangan. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan eh. Walang taong malas. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Ermats. At tingin ko tama siya. Ano? Tutulungan mo ba ako? Pag-isipan mo mabuti ang pinaplano mo ha. Baka pagsisihan mo yan sa huli. Buo na ang pasya ko. Hindi na magbabago pa. 2 araw din bago umuwi ang mga kasama ko sa bahay. Pinahatid ulit sila sa bahay kasama pa si Mark. Hindi rin naman nagtagal ang manliligaw ng kapatid ko at umalis na rin ito. Umiiwas ng tingin sa akin si Papa, gayon din si Tita Luz. Marahil nakukonsensya sila na naiwan ako mag-isa sa bahay. Samantalang parang baliwala lang kay Madel ang nangyari. Kumusta ang lakad nyo? Nangitim ka agad pa ha? Sinamantala ko na kasing makapaglublob sa dagat. Dahil minsan lang naman yun. Mabuti naman kung ganun. Maiwan ko muna kayo. Magpapahinga na muna ako. Wala ka man lang bang pasalubong para sa akin ha sis? Wala eh. Tsaka hindi naman kami sa mall nang galing para bumili ng pasalubong. Ang mabuti pa samahan na muna kita sa kwarto, Madel. Meron din pala akong sasabihin sa'yo. Maiwan na muna namin kayo, ha? Dahil ba, nakausap ko na ang kapatid mo. Hindi ko rin nga talaga siya masisisi. Sumusobra ka na rin kasi. Sabi na nga ba si Madel na naman ang kakampihan nyo. Wala akong kinakampihan sa inyo. Ikaw lang lagi ang pinagsasabihin ko dahil sa mga mali mong ginagawa. Lahat naman ng ginagawa ko mali sa paningin nyo. Kahit ako nagagalit sa ginawa mo. Malaki ang naibigay na pera sa iyo ng Tita Luz mo. Pero sinayang mo lamang. Tapos kayo, sa kanila ka pa lumalapit para humingi ng tulong para makapagtrabaho. Ako nang nakikiusap sa iyo, anak. Tumayo ka na lamang sa sarili mong mga paa. Ikaw na lamang mag-isa ang maghanap ng trabaho. Huwag mo na silang asahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pagalit ang tonong ginamit sa akin ni Papa. Sa kabila na hindi kami nagtalo,
Mas masakit ang mga binitiwan niyang salita ng mga sandaling yun. Mula nga nung tuluyan na kami nagkaroon ng distansyang magkapatid. Tuwing kakain, hindi sumasabay si Madel. Hindi na rin tuloy sumasabay si Tita Luz. Alam kong naiipit si Papa sa away namin magkapatid. Hindi na rin ako nakatiis na hindi kumprontahin si Madel. Nagkaroon ka lang ng mayamang manliligaw. Bigla ka na nagbago. Akala mo kung sino ka na. Boyfriend ko na si Mark. Siguro naiinggit ka na naman sa akin, no? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Dahil ako, nakapagtapos ang pag-aaral. May magandang trabaho at mayamang boyfriend. Eh ikaw, anong meron sa'yo? Di ba wala? Wala ka kasing pangarap sa buhay. Tingnan ko lang kung saan makakarating niyang kayabangan mo. Pwede ba te? Tigilan mo na ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Iyang inggit mo at galit, itabi mo na lang yan. Huwag ka munang tumalikod. Kinakausap pa kita eh. Ayoko na nga makipag-away sa'yo alang-alang sa mga magulang natin. Dahil alam ko nahihirapan din sila. Palibhasa kasi, wala kang pakialam. Lalo na sa papa natin. Itong tatandaan mo ha. Pagbabayarin kita sa mga ginawa mo sa akin. Hindi ko alam na papasok ng bahay nun si Tita Luz. At narinig niya ang huli kong sinabi bago ako iniwan ni Madel. Tinanong pa niya ang anak kung anong pinagtalunan namin. Nang mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang sitwasyon namin sa bahay. Alam kong naiipit si Papa sa pagitan namin ni Madel. Parang tukso naman na gusto kong galitin palalo ang kapatid ko. Isang araw bigla na lang siyang nahimatay. Labis ang pag-aalala ng mga magulang namin. Agad siyang dinala sa ospital at napasugod din si Mark. Parang nahimatay lang, taranta na silang lahat. Sana nga magkasakit na malubha para matagalan sa ospital. Hindi ko akalaing magkakatotoo ang hiling ko. Ilang araw nang nasa ospital si Madel. At hindi pa rin matukoy ang sakit niya. Labis naman ang saya ko sa nalaman. Kulang na lang magtatalon ako sa tuwa. Habang nasa ospital ang kapatid ko, naroon din ang mga magulang namin. Minsan umuwi si Papa para kumuha ng mga damit. Kumusta na po si Madel pa? Mas lalong lumalala ang kalagayan ng kapatid mo. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa kanya? Kaya ba hindi mo man lang siya madalaw sa ospital? Naiilang po kasi ako kay Tita Luz eh. Baka kung anong sabihin niya kapag nagpunta ako doon. Isang tabi muna ang nararamdaman mo. Isipin mo muna ang kalagayan ng kapatid mo. Sige po pa, dadalawin ko siya. Mabuti pa sumama ka ngayon sa akin. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Wala na akong magawa kundi ang pumayag sa gusto ni Papa. Pagdating nga sa ospital, nagkakagulo ang nurse at doktor sa loob ng isang silid. Naririnig ko naman ang pagpalahaw ng iyak ni Tita Luz. Pagsilip ko sa loob ng silid, nanlaki ang mga mata ko. Dahil puno ng sugat ang katawan at mukha ng kapatid ko. May mga bukol sa balat niya at pumipintig-pintig pa. Nakita ko mismo na may lumabas doon na insekto. Tumalikod na lang ako dahil hindi ko na rin kinayang nasasaksihan ko. Nang bigla akong may maalala, mabilis akong umalis ng ospital at pinuntahan ko si Erwin sa apartment niya. Na-ospital si Madel? Kumusta na siya ngayon? Kung makita mo sana siya, nakakadiri ang nangyayari sa kanya ngayon. Masaya ka pa talaga sa nangyari sa kanya. Bakit hindi? Di ba usapan naman natin to? Tuturuan natin ng leksyon ng kapatid ko. Nakukonsensya na nga ako. Tsaka takot ako sa karma eh. Huwag kang matakot. Hindi ka makakarma. Swerte ka na nga eh. Biruin mo, makakarating ka ng Italy nang walang kahirap-hirap. Siya nga pala, baka ilang araw muna tayong hindi magkita. Ha? Bakit naman? Mapapaaga kasi ang dating ni Ermats eh. Baka sa makalawa, dumating na yun. Di ibig sabihin, mapapaaga ang pag-alis mo?
Nagawa ko naman ng pinapagawa mo. Siguro naman wala kang tampo sa akin. Hindi naman mawawala ang tampo ko sa'yo dahil iiwan mo na ako. Bago ako umalis, makikipagkita muna ako sa'yo. Kahit siguro hindi na. May isa pa akong payo sa'yo. Makipag-ayos ka na sa pamilya mo. Kahit anong mangyari, sila pa rin ang dadamay sa'yo. Bakit niyo po inuwi si Madel dito sa bahay? Baka mamaya ay lumala ang sakit niya. Hindi siya kayang gamutin ng mga doktor dahil hindi natural ang sakit niya. Po? Anong ibig niyo sabihin? May bumabarang sa anak ko. Barang? Bakit niyo naman po yan nasabi? Dahil insekto ang ginagamit sa kanya para pahirapan si Madel. Ano po ang mangyayari kay Madel? Kaya niyo po ba siya inuwi dito sa bahay para dito nilang hintayin ang kanyang... Hindi, Telma. Mali ka nang iniisip mo. Kaya namin siya inuwi para dito na siya sa bahay magpagaling. Paano po siya magagamot dito? Maghahanap tayo ng magaling na albularyo para mapagaling ang kapatid mo. Sigurado po ba kayo na binabarang si Madel? Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun ang totoo. Pupuntahan ko lang si Madel. Umuungol na naman siya sa nararamdaman niyang sakit. Aalis na rin ako. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang magaling na albularyo. Sige po, Tay. Pupuntahan ko na lang rin si Madel. Palalakasin ko loob niya para hindi siya sumuko. Kita pareho kina Papa at Tita Luz ang pagdurusa dahil sa nangyayari sa kapatid ko. Nagbubunyi naman ako sa kaibuturan ng puso ko. Nang wala na si Papa tsaka ako pumasok sa silid ni Madel. Naabutan ko pa siyang umiiyak. Mas lalong lumala ang mga sugat niya sa katawan. Nakakadiri na tuloy lumapit. May amoy na rin kasi ang sugat nito. Napansin ko rin ang mga maliliit na uod na nagtatalsikan sa kanyang higaan. Hindi ko tuloy magawang lumapit. Para na akong itinulo sa kinatatayuan ko. Hindi ko na po kaya, Mama. Hirap na po ako. Huwag kang susuko, anak. Hindi ko kaya kapag may masama nangyari sa'yo. Mahal na mahal kita. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit sa akin nangyayari to? Pagsubok lang yan sa'yo. Nandito lang kami ng papa mo. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga naman, Madel. Umalis nga ang papa ngayon para maghanap ng albularyo. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka na rin. Sana nga, ate. May iba nga pala ako. Nasaan nga pala si Mark? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Ayokong makita niya ang kalagayan ko. Kaya pinauwi ko muna siya. Akala ko iniwan ka na niya. Ang ibig kong sabihin, kapal niya kapag ginawa niya yun sa'yo. Kahit ako magagalit sa kanya. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya gagawin na iwan ako. Ang swerte mo naman pala talaga. Gusto mo bang kumain, Iha? Ipagluluto kita ng sopas. Ayoko, Ma. Sige na po, Tita Luz. Ipagluto niyo na si Madel ng pagkain. Ako na lang muna magbabantay sa kanya. Kailangan may lakas siya. Hindi siya gagaling kung puro lang iyak ang gagawin niya Tama ka, Telma. O sige, maiwan ko muna kayo, ha? Bakit nandyan ka sa may pinto? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Nandidiri ka ba? Ha? Paano kung sabihin kong oo? Magagalit ka ba? Hindi ako magagalit dahil totoo namang nakakadiri ang itsura ko. Bakit nga pala hindi ka napagaling ng mga doktor? Hindi rin nila maipaliwanag ang sakit ko. Baka tama nga sila. May bumabarang sa akin. Sino daw ang gagawa nun sa'yo? Wala ka namang kagalit dito sa atin. Sabi ni Mama, maaaring may matinding inggit sa akin ang gumagawa nito sa akin. Hindi naman daw kailangan may makaaway ako para may gumanti sa akin. Pasensya ka na, sis. Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan
Ako din naman, hindi naniniwala nung una. Pero paano maipapaliwanag ang nangyayari sa akin? Buhay pa ako pero dinadagsa na ako ng uod. Hindi ko rin alam eh. Si Mark ba? Naniniwala sa barang? Hindi siya naniniwala. Gusto nga niyang iluwas ako ng Maynila para doon ako ipagamot. Tumutol lang si Papa. Baka daw kasi lalong lumala ang kalagayan ko. Pagaling ka na, sis. Sayang naman kasi ang maganda mong trabaho kung nakaratay ka lang. Parang gusto ko nalang sumuko. Kaya lang paano si Mama, si Papa at si Mark? Kaya nga eh. Lalo na si Mark. Baka mamaya maghanap pa yun ng iba. Kung sakaling hindi na ako gagaling, ayos lang naman na maghanap na lang siya ng iba. Ayoko naman na matali siya sa akin. Puro ang boyfriend ng kapatid ko ang naging topic namin. Marami tuloy ako nalaman tungkol sa lalaki. Sa likod ng isip ko, tama lang na nangyari yun kay Madel. Kapag hindi siya gumaling, siguradong iiwan na siya ni Mark. Hindi ako papayag na lahat na lang ng swerte sa kanya mapunta. Kung miserable ako, dapat ganun din siya. Umalis lang ako ng silid nang bumalik si Tita Luz. May dala siyang mangkok ng sopas. Sa silid ko nakaramdam naman ako ng sundot ng konsensya. Pero mas nangibabaw pa rin ang inggit ko kay Madel. Madilim na nang dumating si Papa. Narinig kong hinahanap niya ako. Parang galit na naman siya. Nagkibit-balikat na lang ako dahil sanay naman ako na palagi siyang galit sa akin. Paglabas ko ng silid, sinalubong niya agad ako ng malakas na sampal. Nag-aalala na lang ako na patitig sa kanya. Maging si Tita Luz nagulat sa ginawa ni Papa. Yun kasi ang kauna-unahang sinaktan niya ako. Bakit niyo ako sinampal? Ang lakas ng loob mong tanungin ako? Akala mo ba hindi mabubunyag ang lihim mo, ha? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magmaang-maangan pa! Alam ko na ang totoo! Huminahon ka, Juanito, baka pati ikaw atakihin. Tingnan mo, namumula ka sa galit. Kung ano man yung ikinagagalit mo, ipagpaliban mo muna yan. May sakit si Madel. Hindi magkakasakit ang anak natin kung hindi dahil kay Telma. Ano? Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo nga ano kinalaman ni Telma sa nangyari sa anak natin. Bakit, Telma? Paano mo nagawang ipabarang ang kapatid mo? Bakit? Ano? Ikaw, Telma, nagpabarang kay Madel? Hindi ko po alam ang sinasabi ni Papa. Hindi ko magagawa yun kay Madel. Maniwala kayo, Tita Luz. Huwag ka na magsinungaling pa. Nakausap ko ng nanay ni Erwin. Umami na sa kanya ang anak. Ikaw ang nag-utos na humanap siya ng marunong mangbarang. Si Erwin? Hindi niya yung magagawa sa akin. Hindi niya magagawang ilaglag ako. Ang sama mo! Paano mo nagawa sa anak ko to, Telma? Tita! Tama na po! Tama na, Luz. Bitiwan mo ako! Huwag mong kampihan ang anak mo! Hindi ko siya kinakampihan. Pero hindi tamang saktan mo siya. Hindi tamang saktan ko ang anak mo, ha? Paano naman ang anak natin? Binarang niya ang anak natin! Wala sa tamang pag-iisip ang babaeng yan. Dahil sa sobrang inggit niya sa anak ko, ginawa niya yon. Tita Luz! Huwag mo kong matawag-tawag na tita! Kinasusok lamang kita! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko! Palayasin mo ang babaeng yan dito, Juanito! Baka mamaya tayo naman ang isunod niyang ipabarang! Wala kayong karapatan na paalisin ako dito. Bahay ito ng mama ko at hindi kay Papa. Baka nakakalimutan mo, bulok na ang bahay na to nang magsama kami ng papa mo. Ako lang ang nagpaayos at nagpalaki. Pa, huwag niyo hayaan na paalisin ako dito ni Tita Luz. Wala akong iba mapupuntahan. Luz,
Hindi ko maaaring basta na lang palisin si Telma. Hindi ko hahayaan na magpalaboy-laboy na lamang siya sa kalsada. Ganun ba? Pagkatapos ng ginawa niya kay Madel, siya pa rin ang kakampihan mo? Hindi ko siya kinakampihan. Wala lang siya mapupuntahan kung aalis siya sa bahay na ito. Pwes kami ni Madel ang aalis sa bahay na to. Hindi ko nakakayanin pa tumira kahit ilang minuto kasama ang anak mo. Magsama kayong mag-ama. Saan niyo naman balak pumunta? Kahit saan, basta malayo sa anak mo. Luz, mag-usap muna tayo. Bunang pa siya kung aalis na kami dito. Bahala ka na kung sasama ka o mananatiling kasama dito ang babaeng yan. Nang araw ding yon, nag-alsabalutan sina Tita Luz. Dumating din si Mark para sunduin ng mag-ina. Hindi sumama si Papa sa kanila. Parang gusto ko nang magsisi sa ginawa ko. Noon ako nakaramdam ng hiya. Na imbis na ako nagprotekta sa kapatid ko, ako pang nanakit sa kanya. Kanina ko pa rin tinatawagan si Erwin. Pero naka-off ang cellphone niya. Hindi ko alam kung sinadya ba niya yun para hindi ko siya makausap. Buong magdamag ako walang tulog. Kahit hindi ako tumingin sa salamin, alam kong namumugto na ang mga mata ko sa pag-iyak. Naabutan ko sa labas si Papa. Malalim ang iniisip niya. Lumapit ako't naupo malapit sa kanya. Paano mo ito nagawa sa kapatid mo, Telma? Ganun ba katindi ang galit mo sa kanya? Patawarin mo ako, Pa. Nabulag lang ako sa matinding selos at inggit na nararamdaman ko kay Madel. Lahat ng meron ng kapatid mo, meron ka rin. Hindi ka itinuring na iba ng Tita Luz mo. Kung ano man ang narating ng kapatid mo, dahil yun sa sipag at tiyaga niya. Magagawa mo rin sana yun eh. Pero mas pinili mo magpatangay sa emosyon mo. Alam ko na walang kapatawaran ng ginawa ko, pero nagsisisi na ako. Handa akong pagbayaran ng ginawa ko kay Madel. Ipakulong niyo na lang ako. Hindi ko gagawin yun. Sa kabila ng ginawa mo, anak pa rin kita. Hindi kita maaaring pabayaan na lamang. Pangako po. Magbabago na ako. Hindi ko na ulit gagawin ang kasamaan na yun. Huwag mo na lang sabihin. Gawin mo rin para sa sarili mo. Mamaya pala aalis muna ako. Ayos lang bang maiwan ka muna rito mag-isa ng ilang araw? Kailangan ko kasing puntahan ang kapatid mo eh. Okay lang po. Nakahanap na po kayo ng albularyo? Oo. Ang kaibigan ng Tita Luz mong may kakilala. Sana'y mapagaling na ang kapatid mo. Gusto ko po sanang humingi ng kapatawaran kay Madel. Pero alam kong imposible pa yun ngayon. Mabait ang kapatid mo. Sigurado na patatawarin ka rin niya. Sige na nga po. Kaya lang ang Tita Luz, tuluyan ng lumayo ang loob sa akin. Hindi mo siya masisisi. Pero balang araw, mapapatawad ka rin niya. Tunay na anak na rin ang turing niya sa'yo. Walang ina na kayang tiisin ang anak. Kahit imposible, umaasa pa rin ako mapapatawad ako ng kapatid ko at ni Tita Luz. Nang araw ding yon, pumunta si Erwin sa bahay para humingi ng kapatawaran at magpaalam na rin. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Dahil ilang araw na lang iiwan na niya ako. Paano? Hindi na tayo magkikita niyan? Baka doon ka na rin makahanap ng asawa. Sa dami ng mga nangyari, sana mahanap mo ang kaligayahan at kapayapaan. Sorry din kung dahil sa akin, nagkagalit kayo ng pamilya mo. Hindi mo kasalanan. Walang dapat sisihin kundi ako. Pati ikaw dinamay ko pa. Kumusta na nga pala si Madel? Sabi ni Papa, nagpapalakas na lang daw ang kapatid ko. Labi siya ng hina dahil sa nangyari sa kanya. Muntik na rin siyang mamatay. Mabuti nilang naagapan. Habang buhay kong dadalhin sa dibdib ko nangyari sa kanya. Kung sakaling dumating ang karma sa akin,
tatanggapin ko yun ng maluwag sa dibdib ko. Ganon din ako. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa kanya. Nang araw na yun, naghiwalay kami na walang samaan ng loob ni Erwin. Nangako naman siya na tatawag sa akin kapag may pagkakataon. Ipinaubaya na rin ni Papa ang bahay sa akin. Sumama na siya kina Tita Luz kung saan sila nakatira ngayon. Paminsan-minsan dinadalaw naman niya ako. Sa kanya ko rin nalaman na ikakasal na ang kapatid ko. Isang araw akala ko si Papa ang kumakatok sa may pinto. Kaya nagmamadali akong buksan yun. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ko si Madel. Kumusta ka na, te? Ayos lang. Kumusta ka na rin? Mabuti rin. Kaya pala ako nandito para ibigay sa iyo ng personal to imbitasyon sa kasal ko. Nabanggit nga ni Papa na ikakasal ka na nga daw. Madel, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Pinagsisisihan ko ng lahat. Matagal na kitang pinatawad, ate. Mas matimbang pa rin sa akin ang pagiging magkapatid natin. Salamat. Ang bait mo talaga. Alam mo ba, hindi ako makatulog kakaisip. Minsan, gusto ko nalang isuplong ang sarili ko sa mga polis. Baka sakali mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Wag na wag mong gagawin yan. Hindi yun ang solusyon. Napatawad na kita. Kaya sana, may natutunan ka rin sa nangyari sa'yo. Oo, magiging aral na ito sa akin. Niyakap ko pa si Madel. Nang mga sandaling yon, alam kong tapos na ang kabanata ng buhay ko na yon. Burado na ang dating ako na puno ng inggit, panibugho at galit sa puso ko. Nang araw ng kasal, humingi din ako ng kapatawaran kay Tita Luz. Niyakap naman niya ako, tinawag na anak. Alam ko katulad ni Madel na patawad na rin niya ako. Noon ko lang napagtanto na napakaswerte ko pala talaga. Masyado lang akong binulag ng pagiging makasarili ko. Masasabi kong mapalad ang isang taong biniyayaan ng buong pamilya. Pero mas higit na mapalad ang taong binigyan ng ikalawang pagkakataon para magkaroon ng buo at masayang pamilya. Wakas. Bakit sambakol na naman yung